Tatlong paalala ni Lord kapag feeling mo wala ka ng pag-asa. Pagod ka na at gusto mo nang sumuko? Pakinggan mo muna to. Minsan may mga araw na parang hindi na natin kaya. Parang ang tagal-tagal ng sagot ni Lord at ikaw ay nauubos na. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may mga paalala si Lord para sa iyo. Tatlong mensahe ng pag-asa para sa mga panahong pakiramdam mo wala ka ng pag-asa. Kaya kung ikaw ay nasa sitwasyong yan ngayon, huminga ka muna at hayaang makipag-usap si Lord sa iyo ngayon. Number 1, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Kapag sunod-sunod ang problema, minsan naiisip mo parang iniwan ka na ni Lord. Pero tandaan mo, ang katahimikan ng Diyos ay hindi ibig sabihin ng paglimot. Isaiah 49 chapter 15 verse 16. Makakalimot ba ang isang ina sa kanyang anak? Hindi kita malilimutan. Inukit kita sa aking mga palad. Grabe no? Ibig sabihin, hindi ka lang alaala, nakaukit ka sa kamay ng Diyos. Wala sa kanyang mata ang paglimot. Baka ang tingin mo sa sarili mo ay kinalimutan na o walang halaga. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Hindi ka nakalimutan, minamahal ka niya. You may feel invisible, but God sees you. May panahon ako na iniisip ko rin yan dati. Pero nung binalikan ko, napagtanto kong andun siya sa bawat luha at bawat paghihintay. Number 2, ang timing niya ay laging tamang-tama. Minsan ang hirap intindihin kung bakit ang tagal niya sumagot. Pero sa totoo lang, hindi si Lord ang late. Tayo lang ang nagmamadali. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. Hindi sa gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil may hinog na oras ang kanyang mga plano. Parang prutas kapag pinilit mong pitasin ng hilaw, mapakla. Pero kapag hinog sa panahon, masarap. Ganon din ang plano ni Lord. Huwag mong hilahin ang oras. Hintayin mong ipitin ito ng biyaya. Delay is not denial, it's preparation. Baka kaya ka pinaghihintay ay dahil may mas magandang sagot si Lord kesa sa hinihingi mo ngayon. Number 3. May layunin ang sakit na pinagdadaanan mo. Kapag sobrang sakit na, ang tanong natin palagi ay, bakit Lord? Pero baka mas magandang tanong ay, ano ang tinuturo mo sa akin sa sakit na ito? Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to those who love God. Hindi lahat ng sakit ay punishment. Minsan, ito ay preparation. Preparation para palalimin ang pananampalataya mo, para palakasin ang puso mo, at para gamitin ka sa mas malalim na layunin. Si Joseph nga sa Biblia itinapon sa balon, ibinenta, ikinulong. Pero ginamit ni Lord para iligtas ang buong bayan. Oh, 'di ba? Nakaka-amaze si Lord. Sabi niya nga, what the enemy meant to break you, God will use to build you. Kaya kung wala ka ng lakas, okay lang mapagod. Pero huwag kang bumitaw. Dahil sa bawat pag-iyak mo, may Diyos na nakikinig. Sa bawat katahimikan, may Diyos na kumikilos. Tatlong paalala niya sa iyo, hindi ka niya kinalimutan. Hindi siya late, may tamang oras ang lahat. May layunin ang pinagdadaanan mong sakit. Hindi pa tapos si Lord. Hindi pa ito ang ending ng kwento mo. Tara, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalala mo ngayon. Sa mga oras na pagod at hindi na namin alam ang gagawin, turuan mo kaming magtiwala. Bigyan mo po kami ng lakas, pananampalataya at pag-asa. Ipaalala mo na hindi pa ito ang dulo. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami pababayaan. Amen. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, pwedeng i-comment mo nga, hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. At kung may kakilala kang pinanghihinaan ng loob ngayon, tag mo na siya o i-share mo ang video na ito sa kanya. Baka kailangan din niya. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow o mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. May God bless you.